Pasok pa. Marami pa tayong upuan. According to Ate Esel, we have 175 pieces of monoblock. Pero parang sobra na tayo sa 200. Kung medyo naiinitan, next Sunday magdala kayo ng extra electric fan. Sabi ni Pastor, 10 minutes lang daw ako. Parang gusto ko nang wag na magsalita. Ang susi po natin ngayon is, I can expect great miracles with a little measure of faith. Pakibasa po ng lahat. Actually po yan, paulit-ulit nang isinususi sa atin. Maraming beses na nating narinig. At dahil tayo ngayon ay nasa faith, pananampalataya. Pero hanggang kanina parang hindi nagsisink in sa akin kung anong sasabihin ko sa inyong lahat. Yun ang totoo. But Jesus is the author and the finisher of our faith. And He is faithful and just na nagpasimula ng lahat ng mabubuting bagay sa bawat isa sa atin. Ako'y sumasampalataya na tayong lahat na nagsimula sa pananampalataya. Walang magtatapos sa laman, walang magtatapos sa pagkatalo, at habang nandun ako sa may pastoral, faith, paulit-ulit ako ng faith. At natingnan ko etong extension natin. That is faith. Yan ang pananampalataya. Meron ako ditong buto. Kasi ang sabi, with a little measure of faith. Ang pananampalataya pala merong sukatan. Romnick, ilang taong ka na sa Panginoon? Ano nga ba ang birthday mo sa Panginoon? September 12, 2010 po. 2010. So ikaw ngayon ay ilang taon na sa Panginoon? Almost 15. 15 years. In 15 years, ano yung measure na ng faith mo? Natawa siya. Kasi maski ang mga alagad, sabi sa banal na kasulatan, kayo nakakaunti ang pananampalataya. Kasi sabi ko, Panginoon, gano'ng kalaki na yung faith ko? Yung measure of faith ko. Sabi dito, the important thing is not the size of your faith. So, hindi natin pag-uusapan yung tinanong ko kay Romnick, ilang taong ka na sa Panginoon? Kasi the measure of our faith, it is not the one behind your faith. Again, sabihin natin lahat, faith. Pag pinag-usapan ng faith, it is God Himself. At ngayon, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Meron ka bang hinihintay? You must have faith. Naghihintay ka ba ng anak? Naghihintay ka ba ng trabaho? Naghihintay ka ba ng promotion? Naghihintay ka ba ng himala sa buhay mo? At ang pananampalataya, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Katulad dito nga, pag ito tinibag, makikita nyo na. Kaya, salamat, meron tayong mga leaders na merong vision. Dahil ang bayan, ang ministry na walang pangitain, ito'y mapapahamak. Kaya salamat sa Diyos. Dahil madalas yan, dahil syempre asawa ko, pagkausap ko yan, pag magkausap kami, pag napapagalitan niya ako, laging dun siya sa
i-fast forward mo. So merong vision. At yun ang pananampalataya. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, ito po ay buto ng, ano ulit? Buto ng, hindi ko mapapakita sa inyo isa-isa. Faith, pakita mo yung picture. At ito ay, nasa na yung paborito kong bigyan ng buto ng mustasa? O, Kangundo, para sa'yo yan. Ayan o, ganyan siya kaliit. Ganyan kaliit yun. Marami yung binigay ko kay Kangundo. Baka ilang libo na yun. I don't know. Hindi ko na binilang. At sa palad ko, ganyan kaliit. Subalit, basahin nyo sa Matthew 17:20. Taas ulit ang Bible, lahat. Pakita nga sa akin ang Bible. Mga taga-Subay and Kinagatan, nag-check ako ng Bible. At tinutoktokan ko yung walang Bible. Yung very good na si Angel. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na laptop ang dala. Taas ang Bible! Kasi pag wala kang Bible, naku Limboy, inihingi na kita ng Bible. Sorry ha, hindi ko nadala. Bibigyan ko si Limboy ng Bible. Ang mananampalatayang walang Biblia, naku si Raymark yata walang dalang Bible. Very good, meron. Pero dapat binabasa. So sa Matthew 17:20, masyado ako nalalayuan kaya ako pabalik-balik. Ang layo ng altar, di lalo na pala pag napunta doon, ano? Matthew 17:20, Rachel, pakibasa. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi na mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat sa inyo, hindi may pangyayari. So, kasing liit daw. Look at that. If you have faith as little or as the size of that mustard seed, kaya mo daw palipatin ang bundok na ito, hindi literal na bundok. If you have a mountain of problems, mga pangangailangan, mga suliranin sa sambahayan, pangangailangang pinansyal na malaking halaga, you can say to that mountain, be moved. You can say to that sickness, be healed. At ito'y walang hindi may pangyayari. If you have that kind of faith. So, hindi daw natin kailangan ng gigantic. Dahil maski sa banal na kasulatan, 2 beses lang binanggitang great faith ng ating Panginoong Yesus. Yun ay yung sa lalaking senturyon at yung babae na nais niyang ipadalangin ang kanyang anak. Ganyan lang kaliit ang kailangan natin bawat isa. Dahil maski ang mga alagad na kasakasama ng ating Panginoong Yesus, na nakikita na gumagawa ng tanda, himala at kababalaghan, madalas silang sabihan ng ating Panginoong Yesus, napakakaunti ng inyong pananampalataya. Dahil tayo as human being, wala po tayong pananampalataya na ating sarili. Pwede nating sabihin, meron akong sariling Bible. Pero kung wala kang pananampalataya na ang Bible na ito, nandito ang mga sagot sa iyong pangangailangan, kung hindi ka naniniwala na sa banal na kasulatang ito, matatagpuan mo ang pinakamagagandang salita, pinakang love letter sa iyo, hindi mo to babasahin. Hindi mo to bubuklatin. Hindi mo to bibigyan ng oras at ng panahon. Subalit kung ikaw ay sumasampalataya na sa pagbabasa mo ng banal na kasulatang ito, kakatagpuin mo ang Diyos. Kaya bubuklatin mo ito. Babasahin mo ito. Kakauhawan mo ito. Purihin natin ang ating Panginoon. And we can expect great miracles. Sabihin natin lahat, great miracles. Kaya yung isa sa patotoo ng ating kapatid last Sunday, very humble, napaka ng batang ito. Lagi siyang paulit-ulit. Wala akong alam, wala akong kakayanan, bagsak ako sa review.
Subalit, nagasik siya ng oras. Huwag lang mawawala yung kapatid na lalaka. Nag-arsik siya ng kanyang talento. At nakatanggap siya ng great miracle. It is a miracle. Dahil di ba sabi ko sa inyo, ang miracle, ito ay bagay na hindi kayang ibigay ng tao. Ito ay bagay na hindi kayang gawin ng doktor, maging ng iyong kaibigan, maging ng iyong magulang. It is only the intervention of God. Yun ang himala. At ang bawat isa sa atin, nangangailangan ng himala. Amen ba? Isa pang ang amen. Katulad dyan sa church na yan. Dito sa ating extension. Most of the time, so pwede ko palang sabihin na I have a little measure of faith. Dahil pag may sinabi si pastor, minsan ako yung, Teka muna. Kasi yung mga babae laging, though hindi ako magaling sa math, di ba? Teka muna. But because of that faith, na sa kanyang vision, sa kanyang pangitain, nagsimula siya sa wala. Pero linggo-linggo, may magchat-chat, may lalapit, umaapaw, nagpapatuloy. Ang kailangan lang yung dedication ng ating mga kabataan. At salamat sa ating mga kabataang ito, kahit parang mga nagkakang-iiri, parang ginagalit ng mga naglalagay ng graba dun sa timba. Matatanda kasi yung naglalagay nung halo Nagkakang-iiri yung ngayon yung nagbubuhat. Pero makikita nyo sila. Nagpapatuloy, natatawa si Norman. Pero hindi. Palakpakan natin sila para sa ating Panginoon. Dahil kitang-kita natin, sa kanilang edad, meron na silang pananampalataya. Na sila ay makikijoin doon. Hindi lang dahil sa halo-halo. Norman? Kasi ang sigaw na kahapon, hoy, halo! So, teka, tapos na ang halo-halo. Halo na, halo. Masaya sila. Sila yung masayang pagmasdan. Sila yung parang walang iniisip. They have this gigantic faith na alam nila na yung kanilang ginagawa, tatanggap sila ng himala. Purihin natin ang ating Panginoon. Mahaba po ito, pero ayoko nang pakahabaan pa dahil binigyan lang ako ni Pastor ng 10 minutes. Just a little measure of faith. Sabihin mo nga sa iyong katabi, gano'n nakalaki ang iyong pananampalataya. Huwag kang mag-alala kung ito ay maliit pa. Dahil maski ang bundok, kahit ang iyong gabundok na problema, kaya nitong palipatin. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya minsan pa, basahin natin lahat, I can expect. Tuloy. Uy, ba't sorry. Ulit daw. Everybody. Purihin natin ang ating Panginoon.